Amen. Thank you, choir. Sa kapainomdom na to, no? Ang ato ang trabaho, ng nga Kristohanon, mahimot ang kahayag sa kalibutan. O isalamat nga niya mo. O akong balik ko, no? Wala itong pastor karon. Ito siya sa Bohol. Kauban ni Ma'am Bibing, Brother John Frakes, o si Ma'am Jean. Sa munang salamat na iya. O thank you po Kianoy sa Sunday School ganina. O okay, I hope ready na ta. May inaw sa pulong sa Ginoo. Salamat nga bisag wala tong pastor niya mo. Amen. Okay, o inyo yung gipili ang pag-ani aron sa pagsimba, no, pag-awit ug mga pagdayeg ngadto sa Ginoo o mausap ang pagpimaynaw siyang pulong. So, yang yung tanan sa pagtindog. Ngayon, nablihin yung Bible sa Exodus chapter 4. Exodus chapter 4 verse atong basahon gikan sa 21 daman sa 28. So atong puli-pulian sa pagbasa. Akong basahon una ang 21 dayon atong puli-pulian dayon. Okay. Okay, verse 21, And the Lord said unto Moses, When thou goest to return into Egypt, see that thou do all those wonders before Pharaoh, which I have put in thine hand, but I will harden his heart, that he shall not let the people go. And I say unto thee, Let my son go, that he may serve me. If thou refuse to let him go, behold, I will slay thy son, even thy firstborn. Okay, verse 25. Then Zipporah took a sharp stone and cut off the foreskin of her son, and cast it at his feet, and said, Surely a bloody husband art thou to me. And the Lord said unto Aaron, Go into the wilderness to meet Moses. And he went and met him in the mountain of God and kissed him. Okay, mag-pray ta. Mula ito nga man. Salamat Lord nga walay ko si mong bulong. Pray ko Ginoo nga ikaw magatrabaho. Daliwala karon di Holy Spirit tandugang matag. Nauna kasing-kasing ka na mo. Andam Ginoo madawat siya mong pulong. Bless Lord. Tagusa imo lagad gamita Ginoo. O mong gila Lord nga wala may mahimo kung wala ka. Sa Lord bani kami. Tagi kami kadaugan bisan pa mong pastor Ginoo nga nagwali karon ikaw gin may atagahom gagiya kaniya mahimong blessing Lord. O tanan mo gyampo in Jesus name. Amen. Makalingkod. Atong isgutan karon nga kamtagon a family at risk. Okay. Ang atong slides gamay ra ni kaayo mga 9 slides ra ni. Okay, para dili kay mo ma-distract. Ug ako nang gituyo para sa katong mag take note naamoy masulat. Okay? O ang akong mensahe, ang mensahe karon gikan sa pulong sa Ginoo, medyo magkuantag mga gamay nga story. So I hope nga dili mo maburingan. Akong paningkamutan nga atong shorten ng ato ang pag story no sa kaning text about ni si Moses. Kinsay nakabalo ani nga sitwasyon niya. Si Moses hapit gipatay sa Ginoo. Kinsay nakabasa ni sa una.
Kinsay karon pa kabalo nga si Moses day hapit di siya gipatay sa Ginoo. Ha? Kinsay nakadungog sa kong istorya. Okay. Ako, dugay na kuno sa Sunday school, pero kabasa na po ko ani sa una, pero sa dihang nag-study ko ani, karon pa jud ko naka, abag upa, dili karon, no, atong mga miagi nga ako ning nabasa, o naintriga ko, o naay mensahe gihatag ang Ginoo, o mo na akong gi-pray, o gilid ko sa Blang Espiritu nga ako po ning i-share sa inyo ang blessing akong nakuha diri o ang warning nga ako nakita diri. Okay, ang Bible gihatag ni siya sa Ginoo sa ato for reproof, for correction, instruction. So dili gid nato malikayan nga sa dihang magbasa tag Bible or naay pagwali sa pulong sa Ginoo, maigo gyud na. Amen. Walang dili ta maglikay. Kay bati kay nang kita mong tao na kinahanglan ta nga tarungon na itong ginabuhi. Magigikinahanglan na ito, nga naay mag-guide na magbadlong na ito. Yan bitaw magpahilot ha. Diba? Ano man gusto kang maulian or nagpahilot niya, lisod kayo nga. Hilot akong tiil. Day mo ang problema, nasa kong baga. Ayaw lang diya sa baga, pislita kung sakit. Ay ka na sakit kayo, diri lang sa tiil, kaya wala. So bati kayo. Magbayad pa ka sa maghilot ni mo. So, magwapo ito maigo. Diba? So, nga na ang pulong sa Ginoo. So, karon nga kabuntagon, posible nga na ay mga makita na ito diri nga posible atong naimo. O pasalamat sa Ginoo nga natay kahigayunan nga masayod ani. Kay lisod kayo na nga dugay na ta, maabtan na lang ta sa pagbalik sa Ginoo or mamatay na lang ta, mga tubang ta sa Ginoo. Dayon, wala gyud tay chance nga mo apply sa mga mensahe. So a family tree. So ato lang isgutan diri ang gitawag og circumcision. No? Story ani before si Moses miadto sa Egypt, ni stay pa man siya sa ni palayo siya sa Egypt for 40 years. Then diha sa iyang pagkuha nakikita sa siyang asawa, naminyo siya dayon sila anak o sa diyang padulong na si Moses ngadto sa Egypt para mo fulfill sa gisugo sa Ginoo niya nga ipagawas ang katawan sa Ginoo, nakita ang Ginoo nga dako kay nga sala ni Moses kaning wala niya gi-circumcise ang anak. Kay kung imong tanawon ang background na sa story adto sa Genesis chapter 17. So na mo'y Bible, wala na sa tuang screen. So kung makapakita po na sa tuang guan, mas maayo para sa mga walay Bible. Genesis chapter 17, verse 10 to 14. Okay, verse 10, "This is my covenant which ye shall keep between me and you." So sa Ginoo kang Abraham, "And thy seed after thee, every man child among you shall be circumcised." So tanang mga lalaki shall be circumcised, and ye shall circumcise the flesh of your foreskin, and it shall be a token of thy covenant between me and you. So naay kuan ang Ginoo nga timailhan no nga ako ang katawan, naagid mo gitawag og separation, no lahi gid mo sa uban, naay gitawag og kani circumcision. 11, "And ye circumcise the flesh of your foreskin, and it shall be okay." 12, "And he that is 8 days old shall be circumcised among you." So sa tradition or sa covenant between Abraham ug sa Ginoo, 8 days gikan sa pagkatao sa maong lalaking anak, diha dayon i-perform ang circumcision. Pero sa atoa lahi karon. Lahi na. Abot nag 20. 20 years. Daw ang kuan karon lahi ni atoa, dili na ni siya pareha sa una. So, money ang instruction. "And he that is 8 days, so 8 days every man child, he that is born in the house, or brought with money, or any stranger, which is not of thy seed." So, bahala pag dili pug ka linya, dili ka sa seed ni Abraham, pero nahimo ka nga parte. Sample sa kuang panimalay na stranger or gitawag na to aning mga servants. Nga mabutang.
dili ka gikan sa seed ni Abraham, pwede gihapon kang mahimong parte sa covenant sa Ginoo kung imong i-perform ni nga kaning gitawag og circumcision. He that is born 13, but with the money must need be circumcised, and my covenant shall be in your flesh for an everlasting covenant. Verse 14, and the uncircumcised man child whose flesh is his foreskin is not circumcised, that soul shall be cut off from his people, and he hath broken my covenant. So, na-instruction sa Ginoo kang Moses. Mo na iyang buhaton, mo na i-perform niya unya siya mga katawan nga iyang makuha. Kay kaning mga Israelites ani nga naa sa Egypt, kaning kwaon ni Moses, kaning katawan sa Ginoo, wala man ni sila ni kay for 400 years, wala man ni sila kabalo, wala sila kaila sa Ginoo ni sa Ginoo ni Moses. So sa insakto pero gisugo siya sa Ginoo nga mo na iyang buhaton. Pero sa atong gibasa ganina sa Exodus chapter 4 nga kita na to di ang kasuko sa Ginoo kang Moses. Laktod ta sa verse 24. And it came to pass by the way in the end that the Lord met him and sought to kill him. Ano man, ang iyang anak mismo wala niya circumcised. Og stricto kay Ginoo no, atong tanawon ba? Stricto kay siya no, pila ra man ang pagputol sa. Salamat kita nga mga Kristohanon garon. Wala ta dito sa una. Kita kisugra ba kita manghangi gamay rana para kana lang. Di ba? May bitaw mo yung people, imong strictoon, okay ayon, grabe yun sa may naana. Pero imong naunahon biya ang Ginoo, stricto ba gyud siya, kumingon siya mao niya ako ang gusto, mao ni dili. Salamat na ta wata hampak ka din sa Ginoo. Amen. So karon ang mensahe masintro gyud ni siya labi nato mga ginikanan. Kitang nay mga anak, nay mga kauban sa balay. No, kita gyud mo'y number 1 ani nga nakinahanglan ani nga mensahe kay kuyaw kayo. Title na to is A Family at Risk. Padayon ta sa to ang gamay nga introduction. So kung imong mabasa po di ba sa Exodus chapter 12 verse 29 to 30, to makita diya nga tanang firstborn son no nga dili iya sa Ginoo, itong mga gipangpatay sa Ginoo, di ba? Kadumduman na apil ang anak ni Pharaoh. Og dakog posibilidad nga kung wala ni circumcised og wala ni gibuhat sa Ginoo nga iyahang padalan og kanang final warning si Moses ba, posible maapil. Bisan tuod og naay dugo or kuan, pero ang kuan mo diha ang katawhan sa Ginoo. So ang timaylahan nga iya kas Ginoo sa una is kaning gitawag circumcision. So wala naka-perform sa anak ni Moses, mahimong murag bati. No nga si Moses nag-lead siya, gusto niya nga maobey si Pharaoh, gusto niya maobey ang katawan, pero sa iyang kaugalingong anak wala siya kapatuman. Mao na ang Ginoo, stricto siya kayo. Mabitaon kami, di ba, sa mga anak kong pastor. O di ba lain kayo paminaon nga ang pastor nagwali din ang anak wala nagtuman, di ba? So mahimong katawanan, mahimong mo lang sa grasya sa Ginoo naning kamot in taon may balag dili may perpekto. Ug dili po nato na basihan nga dili ta mo patuo sa pastor tungod kay naay anak nga badlungon kay na magiuban mo bad anak nga bisag unsaon nimo kung makakita lang ka sa struggle sa pastor sa ginikanan unsay iyang desire sa anak, pero kung gahigig ulo gid tay may mo na. Pero sa ato ang kuan balik ta sa atong mensahe nga so nga ni suko kay si Moses. So tulo lang ka punto ato ang isgutan garon. Atong makita diya nga sa kani bitong pag-withhold sa obedience ni Moses nabutang sa makuyaw nga sitwasyon ng iyang pamilya. So number 1, disobedience invites serious divine discipline. Serious divine discipline. Sama sa giingon ni sa gibuhat sa Ginoo ba kang Moses nga gisugo siya, wala mong buhaton si mong anak
Pero wala niya gibuhat. Ang mensahe ni Moses diri pag-lead sa katawan sa Ginoo, daghan na siya, daghan tag makuha, no? Gani sa mga pastors gamit kay na nga siya nga message about leadership. Pero ako ang kuan ron, ato ang hisgutan karon kanilang mensahe sa pagkaginikanan ni Moses. Ang iyang negligence sa pagtuman sa Ginoo, sa sugo sa Ginoo niya siyang anak. Kita ang parents, isugo ta sa Ginoo, labi na Kristohanon nga parents, kita ang mga giluwas. Kita ng mga nay-anak, palihog ko patasin yung gamot. Tanang nay-anak. Amen. Salamat sa Ginoo. So kita, naay gisugo ang Ginoo na to. Okay? Naaptay anak, gipangayo man na to sa Ginoo. Bisan tulog. Ang uban, may ingon, aksidente wala, dili na aksidente, gihatag na sa Ginoo nimo. Ang uban, nangayo, ang uban, wala pagyatagan. Ako abit ang anak, gipangayo man ko na sa Ginoo. Sa rason nga nung sayo ko nagminyo, gusto ko nga ako ang papa, no, makita siya sa iyang apo nga Ilyas na ngay gigo inuunta lalaki na ako anak lalaki. Gitubag si Ginoo, blessing kayo. Pero ngayon apo kog babae pero wala pa may kuan good. Nag-pray pa man ko. Dili na mo akong so pangayo na to na si Ginoo, blessing na. Amen. Tay anak, blessing na kay uban nag-desire wa ba gyud tatagi. Wala pa ba gyud tatagi si Ginoo. So, sa mga nay-anak, dako kay tagtrabaho. Ano? Deuteronomy chapter... Yan na, saan naman doon? 6. Palihog ko sa inyong Bible. Deuteronomy chapter 6, verse 6 to 7. Napa mo? Okay, okay, and these words which I command thee this day shall be in thine heart. Verse 7. And thou shalt teach them diligently unto thy children, asa man nagikuman sa Ginoo sa mga ginikanan, and shall talk of them when thou sittest in thine house, sa atong panimalay, no? Magisgut-gudag about sa pulong sa Ginoo, sa gusto sa Ginoo, and when thou walkest by the way, sa ilahang karir, sa ilahang paglakaw, sa ilahang sa ato ang pagkuan sa atong panimalay na man mo nagigamit na to sa school. And when thou liest down and when thou risest up, verse 8. Hello ko verse 8. Thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and then they shall be as frontlets between thine eyes. Verse 9. And thou shalt write them upon the posts of thy house and on thy gates. Mga kuan ni siya, pulong ni Ginoo. Ang gikuan ta sa Ginoo, pasabutan na itudlo na mo na ako ang mga salamat ta karon nga naa tay Bible. Sa unang panahon katong mga highlights gyud kayo katong ilahang mga ilahang pili gyud nga mao gini gikinahanglan no, mga instructions sa kuan ila gyud ang gipasulat para ilang mabasa nga mo na gisulti sa Ginoo. Verse 10 daw. And it shall be when the Lord thy God shall have brought thee into the land which he... Okay. So naay sugo ang Ginoo nato sa atong mga anak nga atong ipaabot nila. Tudluan na to sila sa unsay gusto si Ginoo. Apa mo parents? Ug usa sa atong itudlo nga mensahe sa Ginoo, kaning mensahe sa kaluwasan mao gyud ni pinaka number 1 gyud kayo. Ako ang anak 5 years old, hindi ko kalimutan na haya no sa igsuon ni Ate Auring. Tanaw siya, kamirang duwa dito sa sulod na lungon. Tanaw siya, what happened? Uno anang naghigda. O sige pangutana, gusto ka mo tanaw, kung di pa tanaw. Siya na, that is a dead person. Unsa ang dead? Ako siyang explainan nga mo ni ang tao, then kami pag ma-old na, mamatay, or naa sa accident, patay ta dayon. Kana ang body, pero ang real nga kita, mag-go ka sa hell or sa heaven. Gi-explain ako na siya, 5 years old. Ako i-explain, laktod nga pagkasurya, ako siyang gipadawat Kristo. Kinahanglan na nagyo kay Jesus sa imong heart. Na God. Ayun, nakahimo ka og mistake, di ba? Nakahimo ka, say magbad ka. Sin na siya sa Ginoo. Magdisobey ka na mo. Sin ka din, tungod ana. Subli ka nga may imperno. May imperno ka. So,
pat magaw ka sa heaven dawaton nimo ako siyang ipadawat wa ko kabalo og nakasabot na ba to siya or wala pero tungod na sa ko ang murag lahin kayo no nga magwali ta labi na magwali ka funeral magsulwining ana din pagkauman ang akong anak wala na ko matudlo ug magkadahantod nga mudako na siya dili ko muundang sa pagtudlo niya ako gyud na siyang i-follow up tung tinud-anay gyud na siya nganuman di na ko ma-imagine no ang kasuko sa Ginoo nako ba nga nakoy anak gipangayo nako niya di pagkauman dili ko katudlo labi na sa pinaka basic gyud kayo nga akong itudlo niya mao ang mensahe sa kaluwasan. Apa ta parents? Ug dili ta mo fail ta na mission sama ni Moses nga na instruction ng Ginoo niya pagtudlo karon wala naman na no dili na ta under ana nga covenant nga kinahanglan ay circumcise mo dili na atong mabasa in Galatians 5:6 ug 6:15 na kanang circumcision dili na siya. Kung dili, in Colossians chapter 2 verse 11, ako lang ning isgutan gamay, in whom also ye are circumcised with the circumcision made without hands. So dili na katong literal gyud nga circumcision, in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. So nagitawag spiritual circumcision nga mo na siya mo na kanato karon. No nga ang tuyo atong circumcision sa una is kanang separation man. No, dili to siya para kaluwasan ha. No, dili to siya kaluwasan. Kung dili bunga to sa ilahang pag-believe, faith nila sa Ginoo mo na nga na sila diha. Mo nang gi-circumcise sila og ayo nga dili ta masayop sa pagsabot ana nga dili na siya para sa kaluwasan. Pero so karon nga panahon ang timailhan na to nga separated ta nga to sa kalibutan is itawag og kaning naa ka diha ni Kristo pasabot na luwas ka aton lang nakduron nga pagastorya no nga naluwas ka naa kay Kristo diha sa imong kasing-kasing mo siyang gidawat nimo ang Ginoo og manluluwas. So kitang parents akong balikon natay dako kay nga tahas nga atong tudluan atong mga anak labi na sa mensahe sa kaluwasan. Gawas pag yun ana napay daghang butang tudlos Ginoo ato na po silang tudluan unsaon pag kinabuhi nga ingon nga luwas. Amo? Og kuya o kayo kung ang Ginoo baga tan-aw na to gihatagan tag panalangin sa Ginoo natay anak natay mga kauban sa balay o natay mga isa ka lang membro lang sa ito ba pagkauman wala na nag-function sa unsa day ato ang labi na sa mga leaders mga amahan sa mga amahan Kristohanon nga amahan Christian family mo claim ta nga Christian family ta dapat biya tay dako kay nga trabaho nga atong siguroon biya nga atong pamilya dili sila ma-appeal sa judgment sa Ginoo sama sa anak ni Moses nga posible dako kay posibilidad nga ma-appeal gyud siya sa unsay buhaton sa Ginoo sa iyang mga dili mga tao sa Ginoo ma-appeal gyud to mabitong suko kay ang Ginoo. So number 1, disobedience invites serious divine discipline. God's judgment awaits disobedience. Disiplinaon tas Ginoo. Salamat nga wala pa. Amen. Mga tubang man tas Ginoo posible dili karon. Tubang tas Ginoo. Ikaw ingon nga leader sa balay. Ikaw ingon nga ikaw mo'y nakaibalo sa akong pulong, ikaw mo'y akong giluwas unsa may imong gihimo. Kay dili man ni ako man nga gisugo lang sa mga pastor, mao man gani usay sayop nato mga Kristohanon kaning pagtudlo sa uban labi na sa atong mga anak o sa kuan nga ato lang gipasa dito sa mga leader sa church. Pero kitang tanan gisugo man tas Ginoo nga magtuon, mo grow ug mutudlo ngadto sa uban. Labi na sa atong kaugalingong panimalay. Amen. Disobedience invites serious divine discipline. Okay, adto ta sa Ephesians chapter 6 verse 4. Mayngon ka og sa Old Testament man to. Okay, adto ta sa New Testament. And ye fathers,
So, kung imong tanawon in general, parents, or labi na gyud sa ginikanan, sa amahan, ingon nga leader sa panimalay, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture, pag-amuma, and admonition of the Lord, pagtudlo sa mga moral sa Ginoo, sa mga pamaagi sa Ginoo. Itudlo na to. Diba? Same manggihapon na sa kuan gisugo sa Ginoo nga tudloan imong anak. O gyapon na in nurture and admonition of the Lord. Naay ako na i-explain niya sa adto ta sa point number 2. Kaya number 1, disobedience invites serious divine discipline. So dili ta mo function sa gisugo sa Ginoo sa ato, labi na sa atong pagtudlo sa ginikanan nga atong tudluan atong anak, atong i-secure nga dili sila mapil sa paghukom sa Ginoo, sa judgment sa Ginoo, or sa manubag sila sa Ginoo nga wala gyud sila naay mga butang nga wala nila nahimo kay wala sila nato matudlo o kuyaw na kayo masuko ang Ginoo nato na. Ikaduha, number 2, danger to our dependence. Danger to our dependence. Sama ni Moses, kung balikon, so wala to niya gihimo, gani, dili si Moses ang nag-perform ato. No? Ako nang studihan gyud, wala may mention ng Bible, pero posible ani nga time nagsakit si Moses or gibuhat sa Ginoo niya ba? Ano man ang nakahimo si Zipporah man niyang asawa. Napoy ko'y nabasa or napoy mga uban nag-ingon nga mas may pa kuno si Zipporah kay na initiative, pero kung imong nonaon negligence niya sa both sa parents. Kung ako lang ato lang basihan kay ang background ani ni Zipporah, anak man siya ni Jethro. Si Jethro usa ka Midianite. Anang Midianites, gikan na siya sa kaliwat ni Midian. Iyang papa, si Abraham ragyapon. Si Abraham naminyo ni Keturah, then anak nila, usa sa ilang anak si Midian, then Midianites, muna diha gikan si Jethro. So kung imong tanawon ang linya, gikan ragyapon kang Abraham. So posible na ni sila background, mga bitaw siguro nga naka-perform si Zipporah, unsaon. So pero, ang disobedience ni Moses ngadto sa Ginoo, uyaw kayo, wala na ako na mention kay ganina, ang kastrikto sa Ginoo. May gani kay karon no, naagid ta murag kakuan gyud ta sa grasya sa Ginoo ba. Kay sa una bitaw, numdo mo ni Jephthah, nag Sunday school ko diri about sa baon ni Jephthah, sa ka-judge, sa ka-warrior nya sa dihang nakig-away siya. Nalimot ko kin silang kontra. Yaway siya ni saad siya sa Ginoo. Ginoo, kung imo kong padaogon ani nga away, ang unang mugawas, mutagbo nako sa kong balay, ako i-sacrifice nimo. Takalan siya istorya ba? O gipadaog sila sa Ginoo, pag-abot niya siyang balay, mitagbo ang iyahang only daughter. O perting hilak niya sa Ginoo, nga naman, nasayod siya. Nga katuyang gisulti, gisaad sa Ginoo, paninglon gyud do. Namatay gyud ang anak, nahimo ambot wa gyud sa pagkamatay, basta kay pangayo gyud sa Ginoo ngano man iya man gibaw. Kamo si Achan siya ramoy nang hakot sa kuan, pero ayon man ang Ginoo nga patyon si Achan ug ang iyang panimalay. Liman kay imong anak na damay tungod sa imong disobedience. Iya anak ka strikto ang Ginoo. Ubong gihapon ni kang Moses, patyon sa Ginoo, limat ka na ikaw Moses, gikan gamay pa ka spare ka sa Ginoo kay naay planong Ginoo mo ni mulid sa kong katawhan. Mo ni siya gamay pa hantud yang gikuyugan niya, gi-preserve sa Ginoo na pagkauman diha dayon tungod sa kasko sa Ginoo niya iyang patyon si Moses. Pasabutan na seryoso ang Ginoo sa dihang naa siya kumad nato, sugo niya nato nga dili nato tumanon, maningil gyud ang Ginoo ana. Amen? Ayaw pa ito ng seryosoon. Nga, itong anon ba nga, salamat ta sa Ginoo nga gihatagan ta niyag chance. No, bisag kadugay na kayo sa to. Salamat na iuban parents nga ilahag yung ginatudloan nilang anak. O naning kamot gyud ang uban bisag dili kayo, basta kay naning kamot gyud na. O kadua, danger to our dependence. Nga naman, ignoring God's call endangers more than yourself.
Dili lang kay imong kaugalingon paninglo sa Ginoo, kundi ang imo hapong pamilya, imong anak, mo-suffer gina siya sa unsay. For example, paminaw ato ta diretso sa atong mensahe. Ikaw nga ginikanan imong anak ning dako na lang na, wa gyud ka ka-sure, wa gyud ka katudlo niya mahitungod nga unsaon nga maluwas. Or wala gyud mo gi-sure nga naluwas pa gyud kaniya akong anak, no? Imagine kung i-claim na si Ginoo ang iyang maabot na ang adlaw sa paghukom sa Ginoo, example rapture. Karon kay wala na luwas imong anak, kay wala kaming obey sa Ginoo nga tudluan nimo imong anak unsaon pagkaluwas. Tudluan nimo siya sa Bible, tudluan nimo siya sa pulong sa Ginoo. Wala nimo nagibuhat. Labi nang pagtudlo unsaon nga madtog langit. Ni rapture ikaw ni adtog langit imong anak diri naa sa kalibutan mo suffer sa tribulation. Paminaw mo, imagine na ko nun ninyo, parents. Ako imagine ko sa kong anak, di ko gusto, Lord, tabangin taong ko. Isara na, di ba? Di ka may mutang, nakasalaing lugar. Imagine lang niya, nakasalaing lugar. Tuwa ka o ang saba, day naglinog diri siligan. Di ba ka magdali-dalig uli? Doon siya na to kong anak dito. Apa mo? Ako gani, naharap ko sa taas, pag brown out la. Si Clay dito. Sa ubos, i-brown out, ngit-ngit. Nawa ang kurente. Ikaw, wala ma'am. Si Kwan din ni, teacher ni Kwan, anhi sa diri sa eskwelahan, di ba? Kulbaan ka. Posible na inaytabo. Imagine mo nga, wala na kay chance mo balik sa kalibutan para kuyugan ni mong anak or tudluan dyan. I hope nga, kaning mensahe, ato ning ibutang ba kay mo na isa sa problema sa church. Ang atong mga new generation. Anong ako ni siyang magihatag ning mensahe sa Ginoo kay sige ko pray sa mayang people sa church. Ang future sa church mo mayang people. Ug mo ni dagan sa to mayang people karon nga gamay ra kayo ang naa diri daghanon ta kaayo mga potential nga mayang people nga matudluan unta nga mag-faithful ang mayang people pero dili na sila makaabot ana. Ngano man ultimo kita nga parents, dili na to ginatudluan, ni fail ta sa pagtudlo sa itong mga anak. Maabot ang panahon kung dili pa mo balik ang Ginoo 10 years kikan karon mga tigulang. Why mabilin? Yan naman, gani mga batanon, mga nga man eh. Nagsugod naman na karon, naagin yung mga kauban ako, nga mga young couple, young mga parents. Nagkahinay-hinay na pagkabugnaw sa pagpangalagad sa Ginoo. Salamat nga na nagpabilin pero ang uban wa na pud. So ang future gikan sa inyo karon nga mga idaran sa mga senior sa kuan. Imagine ninyo unsay next nga generation na to. Kung kita mismo nga parents di ta mo tudlo sa tong anak. So dili lang kay masuko ang Ginoo na disiplinahon tas Ginoo. Nagdala ta og danger ngadto sa tuang mga anak. Our neglect brings danger to our dependence. Kuyaw kayo kung mahukom ang Ginoo. Akong balikon, itry ninyo una-una. Kung wala pa ta katudlo sa itong anak, salamat sa Ginoo, natay chance. Ato Ginoo siguro ang lingkuri. Na naman gigasaktong buot. Luwas na bagyod ka. Hello? O dili ni siya ingon nga kuan pero ato lang siguroon ba. Dili lang ta mag-assume ba kay kuya ba kayo no malangit ikaw ray malangit imong anak mo sape dili maako nimo nag una-una. Paminaw, the duty you ignore today impacts eternity. Parents, ang duty nga atong gi-ignore, wala lang nato kuan. Impact na sa eternity. Nato, dili nato sila makauban sa langit. Kung dili, kaako ta na sa pagtanaw. So, hope sa atoan ang seryosoon. A parent's role is to guide their children away from actions that lead to God's judgment. Number 1, basic yun na, ang kaluwasan, siguroon yun na to, kauban sa balay, mga kuwan nga, members sa imong household, ikaw may gihatagan sa Ginoo, dili naman na mato sa itong pastor o mapay mo. Kita,
Parents, kita mo imukuha na itong mga anak. Nak, luwas na bagyod ka. Luwas na oy. Wala lagi timailhan. Apa mo? Kaya ang tinuod nga giluwas sa Ginoo, naam gyud ay mubunga man gyud na, di ba? Ako lang bagingnon bugas mo nak, ikaw pa luwas na ba ka? Hapog kay timailhan lagi. No? Apa mo? Mabitaw kita parents, magtarong ta sa itong ginabuhi, atong ipakita sa itong mga anak, sa itong kauban sa balay, atong mga atong ipakita unsa ang insakto nga Kristohanon. Amen. Ipakita nga naman, lisod kay nato na sila dalon, kung kita mismo magtanaw sila sa itong ginabuhi, wala man tayo kalahian. Amen. Ato lang nagikuag mensahe si Moses nga ang sugo day sa Ginoo nato nga dili nato tumanon lisod kayo. Balikan nato to Ephesians chapter 6 verse 4. Parent nang gitawag nurture and admonition. Nurture refers to providing a loving environment where children can grow spiritually, emotionally, and morally. Atong siguroon ang ilahang pagdako. Then kaning admonition suggests teaching them about God's command and correcting them when they stray. Sa dihang nahiwi ilang kinabuhi, uy dili naman ni mao. Ang iyahang ginabuhi, di naman ni mao. Wala lagi. Apa mo? Wala lagi ni siya basa-basa Bible. Ang gusto sige no mabasa mag-Bible ang tinuod nga luwas. Pa mo? Mo pray man. Na may fellowship ngadto sa Ginoo, malipay man siya kunay simba. Ganahan man siya moawit og mga pagdaig, i-check ko no nato ang ato ang mga anak kung unsa ilahang ginabuhi, o ba nay kinabuhi sa giluwas sa Ginoo. Usahay kitang parents, atong isalig atong anak from Monday to Friday, pero kung imong anak dako-dako na nasa mga dagkong edad, apil pang Saturday. Dayon subo kayo usahay Sunday. Wala atong anak ganuman na sila practice sa school. Salig na to sila dito sa eskwelahan, salig na to sa activity, na sila group project. Buhaton adto sa balay sa mga classmates, adto sa pero sa simbahan dili ta kasalig ni dalo na to sila dire aron pagsimba. Amen. Timo paghatod sa Sunday school, pag anak kinahanglan na nimo nganuman, kinahanglan makabalo ka unsa ang Ginoo, unsa iyang gusto sa imong ginabuhi. Bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Kana siya gisugo na nato. Tugluan na to sila, siguruon na to. Then ikaduha, kung luwas na, amen, salamat sa Ginoo sa mga parents nga inyong siguro gitudlo inyong anak nga naluwas na, amen, salamat sa Ginoo na. Ang akong pangutana, imo ba silang gitudluan paug maayo nga mo grow sila, nga mo align ang ilang kinabuhi sa kabubuton sa Ginoo? Kung wala, ato ginang buhaton. Ano man, danger to our dependence. Dili ra bata pagatubang sa Ginoo nga kitay matubang, ako ray bahala nimo nak, ako yatubang sa Ginoo. Dili na pwede, matag usa na to matubang da sa Ginoo. Giyon sa ang atong kinabuhi aning kalibutan manubag ta na. Kinsay nagamit sa atong kinabuhi, mabitaw ingon ang Ginoo, remember now they created in the days of the youth sa atong mga anak. Ato silang tudluan nga hinumdum yang Ginoo, naay Ginoo nak. Nga mo na imuhang ko anon, i-please nimo ang Ginoo. Follow ka sa unsay gikuman sa Ginoo. Okay pa mo? Wala mo na suko. Kani ako ginigikuan nga Ginoo ta dili ko magilty ani. Salamat ko gamay pa ko anak. Pero wala ko kabalo sa inyohang struggle labi na kung dagko ninyo anak ka na manukol na. Ato lang i-praise Ginoo. Yo akbalo ko nga dili gyud sa iyo nang inyohang struggle pud. Naningkamot gyud pud mo tudlo sa inyo anak, tin badlungon lang gyud siguro ang uban. Pero dili ta mundang man atong pangayon sa Ginoo, paduol ta sa Ginoo. Ginoo akong anak, di ko mosugot nga mao ni manubag sa diyan nimo. Una, dili sa luwas. Sunod, ang iyang kinabuhi paninglo nimo. Parents, ato biyan ang trabaho, ato na iduol sa Ginoo. Then sunod kita mismo.
Kung dili na to kaya, salamat nga na church. Salamat sa uban nga mga ilang yugan adto mo simbahan. Adto mo dito. Mo nang diri magbinantaya gyud sa simbahan mo nang ako himantayon gyud ko siyang people. Then ang hangyo gyud po ko sa uban, kitang parents kita pud mismo mo bantay pud sa tong anak. Iba sig ato silang gipadala diri simbahan aron matudloan na nagunay na noon. Unang backslide na noon, ganyan naman, nakauyab, na sila yung mga... So kita, ato aman ang trabaho, mabitaw nga mo-guide na nila. Ato silang tuloy, hiwi na, dili na mao. Ato yun silang i-align, biyas, Ginoo. Ikatulo, ita magdugay. Delayed obedience can be disastrous. Muna akong gingon ganina. Try to imagine ang atong anak unsa ilahang sapiton tungod kining this wa ta mi function sa atong trabaho as parents nga wa ta mitudlo sa atong mga anak. Imagine unsay may tabo sa diyang mo balik ang Ginoo mag-rapture unsa kay ilahang sapiton diri sa 7 years tribulation or kung magunatan nila sila na lang mabilin diri, di ba? Ta may mutang o gani, wala ko kahatag sa anak, walay balo ng bata. Di ba, maning kamot din tatawagan, natay kontak sa kantin, tawagan, ma'am, pautanga lang sa nababi, wala ko kapadala kwarta. Ano man, di ta may mutang. Sa physical nato nang gikuan, sa eskwelahan nato nang anong sa ilang spiritual, dili man nato na pangayoon sa Ginoo. Ginoo, hatagi ko kaalam nga kani akong anak, magamit nimo. Or, maluwas, tinuod yun siyang luwas. Mao gina bisag kana lang. No, kana lang sa first step lang sa siguroon na to atong anak nga naluwas bagina. Then sunod ato silang tudluan nga unsaon magkinabuhi nga luwas. Amen. Trabaho man na to, sugo man ta sa Ginoo naa man sa Bible. Fathers provoke their children to wrath. Nurture them. Tudluan na to sila. Then admonition of the Lord ato silang dalon diya sa unsay kabubuton sa Ginoo, unsay mga pamalaod sa Ginoo sama sa instruction sa unang panahon mo ra gihapon na. Ug salamat ta sa gugma sa Ginoo, sa faithfulness sa Ginoo, sa iyang kaluoy niya nato. No, grabe ang pasensya sa atong ginabuhi. Proverbs 27:1. Okay, before the Moses' delay almost led to his death. Number 1, hapit siya gidisiplin na gyud Ginoo. Ikaduha, hapit na butang sa langanin ang iyang anak, iyang pamilya. Obedience must be timely, for tomorrow may be too late. Ibutang yun na sa inyo na ang imong pag-obey sa sugo sa Ginoo, gamay lang kay na. Kinahanglan imo na ng buhaton karon nga naman, for tomorrow may be too late. Wa gyud bagyud ta kabalo sa atong ugma. Proverbs 27:1. Boast not thyself of tomorrow. Ayaw pang hinambog sa ugma, dili pa na. Na akong anak mahimo paningingani, mahimo wa ta kabalo mga kigsunan. For thou knowest not what a day may bring forth. Bisan pag-unsay atong plano, mga igsuonan, mas may pag-ato silang siguroon karon. Nga naman, obedience must be timely. Basig karon ra. Simba ko in down. Bisan pag-utsaon na to gana. Bisan mag-imagine da. Kung bitaw, mag-imagine ko sa kong anak. Di ko ganahan, pero ako na lang ginang gibutang sa kong una-una. Aron mosalig mag-pray ko sa Ginoo permanente. Nga Ginoo. Kani ako nakita sa Facebook basig may tabunis ko nakayaw in town. Ako ginaidol sa Ginoo ta. Dili protektarin taon ako anak. Protektarin taon. Tagig maayong panlawas. No, ma-mention gina sa kong prayer nga naman. Di ka kako eh. Aminaw mo parents kung natay sayang God, natay mga frustration, wala ko kabaloon sa problema na sa tutong ginabuhi, discouragement, nga mo hinungdan. Nung naata sa kinabuhi nga, dili gusto sa Ginoo.
Dili kay ta ka kasimba, di ta ka pangalagad sa Ginoo, di ta ka daig sa Ginoo. Ako baloon sa struggle ninyo, akong pag-ampong ang Ginoo magtabang ninyo. Pero aton tang dili nato damayon atong pamilya. Basin bag sa imong frustration sa Ginoo, nang luod sa Ginoo manayngani uron sabay imong kuan. Problema diya nang luod ba ka sa leadership, sa unsa ba na offend ba ta sa unsay problema nato diya. Nga magpalayo ta sa Ginoo pagkauman. Isugor ba ta sa Ginoo pagtudlo mabita nga dili ta maglig-on gyud ta kita gyud number 1 nga magninkamot no nga atong i-align natong kinabuhi sa Ginoo para atong anak atong ma lead by example. Amen. Naman delayed obedience can be disastrous. Imagine lang. Sa di ta ganahan pero kung di ta gusto mo na may tabo atong buhaton unsa insakto. Be doers of the word. Siya nakabalo nga unsa James kasi limot ko. Knoweth how to do good and doeth it not. Sana siya? Sala. Kabaluta nga kinahanglan natong anak atong tudluan kita mismo. Ato silang siguroon nga motubo sila spiritual, kinahanglan matudluan sila unsay gusto sa Ginoo sa kinabuhi natong anak. Pero wala nato buhata dakong sala na ngadto sa Ginoo. Maabot ang panahon paninglon ta sa Ginoo. Ug mintras wala pa na napay chance sa Ginoo na igugma ang Ginoo nato na siya kaluoy ato in taon ng buhaton atong trabaho. Delayed obedience can be disastrous. Dili ko mo close. The current state of Christians in our church today, especially Metro Iligan Bible Baptist Church, is deeply concerning. We see unfaithful parents who fail to teach their children about salvation and how to live a life that honors God. Salamat no akong balikon mga parents kinaning kamot nga atong anak matudloan. Amen. Padayon ta na ug dili ta moundang sa pagtudlo. Many children or young people show no signs of what it means to be truly saved. Sakit nga kamatuoran pero daghana nga daghay Kristohanon, anak sa Kristohanon nga wala gi signs nga naluwas. Amen. Kanus ama nato siguroon bahasog di gamay pa. May nang maniguro taw may sayo pa na. Imagine kung dako na atong anak, pagkaman wala pagyud sila kasiguro. And parents are not setting the right example for them to follow. Instead of prioritizing their children's spiritual growth, parents often neglect their responsibility to guide them toward eternal life. Our church today are filled with Christians who are content with just being okay, lukewarm in their faith and lacking real commitment to God. Akong binisayon, di ko kabalo. Sasabtan ninyo, muna'y kahimtang na to sa atong church. Puno tag Kristohanon, labi na sa mga leaders sa balay. Ato gyud in taon ning trabaho. I hope dili ta mo fail aning anuman. Disiplinahon betes Ginoo. Ay kadua, kuyaw kaya sa piton sa itong mga anak. Then sunod, kung dili kita mo obey, can be disastrous. Maulahin ang tanan, mga bisag unsaon na itong hilak, bisag unsaon pa na itong hangyo sa Ginoo, balik sa ko dito. Or Ginoo, buhia sa kong anak, takabalo, say worse nga mga, wag yung takabalo. Wala ta nag-pray, wala ta nag-hope, nga mo na may tabo, pero what if itugod sa Ginoo ng mga butangan kay nahitabo mo lang sa uban. Ito yung giingnan ta giwarningan ta sa Bible ngayon pag hinambog si mo ugma kay wag gyud kabalo unsay ato ang sapiton. Ato na lang buhaton unsay angay buhaton nato karon. O nga ma-remindan ta may kari makuantas pulong sa Ginoo ba nga. Lord, salamat nga buhi pa ko manak. Salamat. Nga imo ako ang gi-remindan nga naaday kong dakong buhaton, Lord. Sugdan ako karon. Nag-abot sa balay or unsa baka or kung nakasugod na ka, amen. Salamat sa Ginoo ako ning padayunon. Amen.
Ano encourage niyo yung people? Hayaton ninyo simbahan. Nakuyugta, simba tang ano man. Tinood kang luwas, kinahanglan mo simba gyud ka sa Ginoo naman. Masuko ang Ginoo dito mo simba. Amen. Kinahanglan mag-faithful gyud ta. Kinahanglan maghimo gyud ta mga ay please nato ang Ginoo sa atong kinabuhi. Mao nay atong trabaho ato itudlo na. Sa mga leaders, mo na struggle mo saon mo ni pagkuan. Nga naman, kung kita nga leaders, kita nga naay mga ginikanan. Kita nga mga ginikanan. No? Pati sa atong kagalingon, di na kita mabalakag sa ibuhaton sa Ginoo nato, mga pilbig natong kita gani wag kita pakabana sa atong kagalingon, nga kinabuhi samot na. Pero para na lang unta sa itong mga anak ba, mo na itong buhaton, nung turungon na itong kinabuhi. Ano man, isud kayo. Salamat ko sa parents, labi na sa ko ang ginikanan. So ang baba, di ko kalimutan na mag-drawing na siya sa una. Soul, body, spirit. Kaming tulo, ihagyo ng kuha na bond paper. Di ko kalimut ito siyang opisina. Alim mo diri, patawag mi. Nanapod si Papa, mag-drawing na sad. Moni, okay. Then katong na-cross nga natumba. Himong tulay. Dagan kayo sa explanation, pero nabutang gito sa kunauna nga si Kristo, tungod siya ang pagkamatay, mo ito'y naghatag kaluwasan na to. Mo nang makaabot at ngito sa Ginoo. Mo ginaya akong mahinumduman. Itong tulay-tulay ba? Ako itong praktisan, nga ako po itong ikuhan sa akong anak. Pero in English yun lang ako, kay sige kasabot ba? Pero, yan ako makuhan ba nga, salamat. Anak ako'y parents. Mo na usa sa blessing na ko. Nung nga iyang yung isiguro nga makasabot gino, salamat sa grasya sa Ginoo nga bihalag dili may mga perpekto na ami diri sa pagpangalagad sa Ginoo. Among ipagamit among yung guano sa gusto sa Ginoo, okay sila sige muna. Ug dili lang biya kay na sa mga pastor. Kita nga mga naas pa ni malay ato na siguro. Ug sa mga young people, no? Ug sa mga kuan nga ako ra may luwas sa mong balay, mo na trabaho nimo. Ikaw may suga sa Ginoo, ikaw may kahayag diha sa inyohang panimalay. Naasing mo ang dako kay nga trabaho nga imong tudluan, imong kauban, bahala pag imong mama, imong papa, pangayuan na sa Ginoo tagan ka kusog Ginoo naman, dili man gihapon paninglon man gihapon nga sa Ginoo. Nga ikaw may naay kay balo pero wala na imong istorya sa uban. Mayuas Ginoo. Christians dako kay tag trabaho. Kana bitang go ye into all the world and preach the gospel. Bisan lang kung di ka mulakaw, kana lang kauban na to sa balay, kana missionary na ta diha. So duha na to sila sa kaluwasan, baptizing them in the name of the Father and of the Son, teaching them to observe all things. Mo nang pulong sa Ginoo. All things, tanang nadiri mo nang kanunay, kiposible sa atong tibuok nga kinabuhi, paglakaw ng kalibutan na, dili na to mahurot ang all things. Anong masubok ko ng mga Kristohanon nga mura nagkabalo na tanan. Usahay murag dili naman tayo interesado nga mula og all things whatsoever I have commanded you. Parents, trabaho na ito na sa itong mga pagtudlo. Hinumdumi ni, a family at risk, kuyaw kayo, the danger of withholding disobedience. Disobedience invites serious divine discipline sa atong kaugalingon. Danger to our dependence, madamay pa atong pamilya. Then delayed obedience can be disastrous. Basig maulay na ang tanan. Wanang karon chance na nato. I hope nga na blessed ta. Ako mismo ani nagsaad gyud ko sa Ginoo. Ginoo, hope dili ko nimo paninglon. Salamat nga na ako'y anak, isa ka kabuok. Pero mintras buhion ba nimo, ako gining isaad nimo, ako gining siyang tudluan sa unsay imong gusto sa imong pulong. Mao gyud na siya. I hope nga pariha tag una tanan. Amen. So magpray ta. Among late niya man, salamat Lord nga sa ka Dios nga magugmaon, maluluyon sa ka gracious God. Salamat kay Ginoo sa imong kamayo sa imong ginabuhi ug bisan pa Lord sa tanang
mga pribilehiyo imong gihatag namo, labi na among kinabuhi, buhi pa mi hantud karon, imong giprotektaran, imong gipreserbar among tagsa-tagsa kinabuhi. Ug Lord, tabangi mi nga pinaagi sa imong grasya, magkugi mi Ginoo, nga musubay ug mo obey sa mga gikuman nimo kanamo. Labi na kanamo Ginoo mga ginikanan among trabahon, ang tahas nga imong gihatag namo nga magtudlo mi sa amuang pamilya. Tudlo mi Ginoo sa uban nga angay tudluan Ginoo sa mga tanang gisugo nimo nga namo nga amo kining tumanon o tagi o ganang kusog Ginoo matag usa. Salamat kayo sa imong gayo tanan ang gyampo in Jesus name. Amen.